Okay, nandito pa rin kayo. So, wala lang. Dito pa rin kayo. So, pag-usapan natin ngayon yung keep reading sa FBA. Ano ko lang talaga na FBA to. Iba yung reading kasi ng wholesale. Iba rin yung sa reading ng private label. Magkaiba yan na. Ito, FBA lang totally. So, this is a basic reading muna. Gusto ko lang muna maintindihan nyo kung ano yung mga graphs na iiwasan nyo. Okay? Ang kinaganda kasi ng Kipa is bibigyan kanya ng idea kung kamusta yung product for certain months, 3 months, mga ganun. So, doon pala magkaka-idea ka na kung kamusta yung product or this product is seasonal or metable, mga ganun. Doon mo palang makikita talaga yung takbo ng product na yun. So, gusto ko muna pakilala kayo dito kay floor price. So, ang floor price, it means ito yung stable niya na pricing. Ang dami kasi yan sa graph, makikita nyo. Hanapin nyo lang yung straight, siya yung palaging bumabalik yung price doon. Kahit bumaba siya, babalik siya. Tataas siya, babalik pa rin siya doon. Yun ang floor price. Ha? Magkakaroon ng ito false spike kapag tumaas yung pricing. Ibig sabihin, ito yung floor price niya. Ito na yung pricing niya for how many months, 3 months. So, nakalagay dito 3 months. Pag umakyat yung pricing dito, ito na yung naging bago niyang price, it is a false spike. Okay? So, tandaan nyo, ang floor price is yung kung saan yung stable na pricing niya. For how many months? 3 months yung pinaka nire-read namin. Hindi lang siya magiging false spike kung ang price dito is profitable ka, pero yung sa floor price din, profitable ka. So, both profitable, so okay yun. So, hindi siya magiging false spike. Magiging false spike lang siya kapag dito lang ikaw profitable, tapos dito hindi. Okay? Medyo nagigets yun. So, this is just a basic reading. Okay? And then, yung ipapurchase mo ba o hindi? Ito, I think, previous years na gusto ko lang ulitin. Kasi kapag sa live naman, papakita ko yung iba-ibang klaseng kipa, pwede natin i-compare yung reading. Sa reading lang tayo magpo-focus. Ito yung part 1, okay, ng kipa reading. So, hindi ko to ipapurchase. Una pa lang, this is a private label. Kasi one seller only. For 3 months, ganun. Tapos kung i-check ko pa further for entire time ng product, pwede ko i-check dito kung ano talaga, isa o dalawa, tatlo, ganun. Private label po yan. Next is this one. Meron siyang 17. Okay? So, nakalagay dito is, sabi niya is consider testing. Okay? It means, okay, bibili lang siya ng 7, 5 or 3, mga ganun ang ibibili niya yung product. Ite-test niya muna. Gusto niya i-test kasi baka bumaba yung product dito. Ito yung price, sorry, yung price dito, bababa. So, bumalik kasi sa floor price niya. Pero baka bumaba. Tapos, kung profitable naman dito, okay lang. Walang kaba, sabi nga doon. Hindi siya kakabahan na malulugi siya. So, yun yung thinking kagad automatically. So, pero iba, kapag walang profit dito, tapos baka dito, biglang babalik yung price dito, yun na yun. Kakaproblema na. Kung negative profit siya, talo talaga. Pero at least $1 profit siya, okay pa yan. Tanggap pa yan ng ibang seller. So, ito naman is hindi siya nire-recommend ng ibang new sellers. Bakit hindi siya recommended? Kasi nga may Amazon. Kung sa buyback statistic, kung titingnan mo dito, open mo tong data, tapos buyback statistics, kapag always nananalo si Amazon at hindi nagsishare ng buybacks, yun na nga. Pero dito pa lang, hindi na siya nagsishare ng buybacks kasi hindi naman sila parehas. So, ang FBA nandito, ang buybacks nandito dito kay Amazon. So, si Amazon, yung always take over ng buybacks. So, dito sa 558 days, hindi ko i-release kapag lalas new seller. So, ito is-skip ko. Next is one. This one is a good product talaga para sa akin. Pwedeng i-test, pwedeng hindi. Hindi mo i-test, bibili ka ng marami. Okay. Kasi dito pa lang yung price eh. Okay pa yung price eh. Bumabalik talaga kahit hindi to.
akyat pabalik. Pero kapag ito nag-indication siya ng ganito, kung aware kayo doon din sa mga sa mga candlestick, yung sa mga ah, ano mga tawag doon, trader, yan. Medyo iniiwasan nyo na yung ganito. Pero sa akin, okay lang. Kapag dito, profitable, itong price na profitable, tapos ito, okay, profitable din. So, win-win situation, meron kang 8 sellers, 8, 7 sellers. So, pwede to. Pwede talaga to. Ite-test ko rin talaga to. Pwede rin akong purchase ng marami. By the way, this one is, tawag dito, maganda yung kinalabasan. Hindi ko siya gitest. Ibili namin kagad siya ng 20 pieces and then, okay. Nag-okay talaga. So, may instances na gut feel lang. May mga ganon. Based siguro sa experience sa tagal ko nagpa-product sourcing saka nag-decision making, takot pa ako dati. Ngayon, parang easy to, ano na lang, to check na okay ba tong product na to? Oh, okay to sell. Mga ganon. Hindi ka nagda-doubt. Hindi ka nagda-doubt sa sarili mo at sa decision making mo. Panalo ka doon. So, ito, syempre, test buy lang. Kasi, wala si Amazon. Baka bumalik sa Amazon kasi dito, sa unang tingin ko pa lang, pwede mong i-test buy kasi meron siyang 7 sellers. Pero the thing is, always baba, akyat eh. Medyo talo dito. Pasensya, hindi ko na-update yung mga sagot kasi iba na yung basa talaga ng ng Kipa minsan. So dito is kung ito, sabi nga, buhat ulit ko, kung profitable ito, why not? Pero kung dito na yung profitable, medyo mag-isip ako. Kasi naputol yung buybacks dito. Ayan. Tapos bumalik dito. So, medyo alanganin ako. So, pwede kong i-test siguro 2, 3 products. Kung willing si supplier ng ganun, tapos free shipping, go. This one is good, okay na pricing, okay rin kasi 35 to 30 lang naman naglalaro. So, kung profitable both, both buybacks, okay. Pero kung dito lang, medyo alanganin ako kasi nandito yung nandito yung floor price. Kung dito lang profitable, tapos hindi dito, medyo alanganin talaga. Kasi ito talaga yung tinitingnan ko floor price. May floor price siya eh. Ito kasi walang floor price. Parang ito na yung floor price ha. Parang feeling ko ito yung pwede kong gawing floor price. Pero, yun na nga, alanganin. Para kasi nawala yung buybacks. So, ito, nandito, ito yung floor price. Tapos kung dito lang, profitable, tapos dito hindi, GG. So, Kipa sourcing, pwede nyo i-take note ng dito. Punta kayo sa kipa.com and then data, product finder. So, sa product finder, ito yung tinuturo ko na basic na search lang. So, 180, kung pwede 150. Iba na ngayon kasi, I think last year ko itong tinuro, pero update ko na lang 150, 150K, and then kung pwede 25 days, and then yung category, kung pwede beauty or home and kitchen, yan. And then pwede kayong magtingin dito ng brand kung anong gusto nyong brand. Diba, Pampered Chef, pwede nyong i-search dito. Buybacks medyo mataas ang buybacks na nilagay ko, 25. Kung pwede 30, ganun. Para mas sure kayo na may mag-work kayo doon sa max cost na profitable kayo. And then this one is offer is 3 kasi iwasan natin yung PL. Yun lang naman. Tapos third party kasi ayaw natin si Amazon lang nag-take over. And then bought in past month 50. So 50 sales kung ano ni client is 30. So pwede nyo palitan to 30. And then do research. Yun lang. Ganun kadali. Ito lang yung nyo, yung ikakopy nyo na ah, filter. Ang daming malabas kasi na filter ngayon, pero ito lang yung nag-work para sa akin. At sabi ko nga, kung may time kayo, gawin nyo to. Gawin nyo ang Kipa. Kung feeling nyo nagmamadali kayo ng research, para naghabol kayo ng time, storefront stalking. Yun talaga yung mas maganda. Pero kapag may extra time, Kipa, go. Pwede nyo gawin yung Brian Olsen's. So, hindi nakakalam Brian Olsen's, pwede kayo bumalik sa YouTube ko. Hanapin nyo lang, search nyo lang doon, nandun yun. Okay? So, yun lang and kita-kits sa next video. And sana may natutunan kayo kahit papaano. Kahit nagsasalita ako dito ng walang kwenta. Yun lang and
alis na kayo, please lang.